So, Hallelujah. Gagawin natin ang itaas natin ng ating mga kamay. Ibigin po natin ang ating mga kamay. Dalhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. At i-welcome po natin ang Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah.
belong to you. Amen sa alaala ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh Shaddai, maraming salamat po, Panginoon. Dahil muli po kami nakapag-alay ng pagsamba at pagpuni sa inyong banal na harapan. Patawarin na po kami sa aming mga nagagawang kasalanan sa inyo po at sa aming kapwa, sa isip, sa salita, sa gawa. Yahweh Shaddai, pakunahan niyo po, Panginoon, ang teacher na iyong pinadala sa lugar na ito. Gamitin niyo po siya bilang daluyan na iyong banal na salita, Panginoon. Pangunahan niyo po siya sa anumang salita na mamumutawi sa kanyang labi at Panginoon ang aming mga kapatid na wala pa sa lugar na ito, Panginoon. Huli po ninyo sila paalalahanan ng mga isa at makinig na inyong banal na salita. At at naman po aming mga personal intention at aming mga panalangin ay ininalabi. At pinapanalangin po namin sa inyo. Ito po ang aming samang dalangin sa inyo pagdating sa pangalan sa mga mga Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa gawain natin ngayong gabi at ang gagamitin po ng ating Panginoon ngayong gabi walang iba kundi si Sister Mary Benador. Thank you.
ng kalikasan. O Diyos ng kalikasan. Ikaw ay makapangyarihan. At ikaw ang nagsisilbing gabay sa amin. Papasalamat kami sa lahat ng mga bagay na inilaan niyo sa amin. Sa lahat ng patnubay at batid namin, aming Ama, na andyan ka palagi. Nagsusumamo kami sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya at habag na patuloy kong inihilaan sa amin. Amang Yahweh El Shaddai, nagpapasalamat kami sa iyong dakilang presensya na aming nararamdaman ngayong gabi dito. At salamat aming Diyos na kami ay nandito na naman sa banal na gawain na ito upang ikaw ay katagpuin, upang aming maranasan ang dakila mong pag-ibig. Nagpapasalamat kami na makakarinig na naman kami ng mga mensaheng mula sa inyo. Amin po inaanyayahan ang Espiritong Banal na mamuna sa amin at batid po namin 100% na kaming tagumpay sa gabi ito upang mamuna ang iyong dakilang presensya, ang iyong dakilang pagmamahal, ang iyong dakilang habag. Salamat sa lahat ng mga pagpapatawad na aming nahamtan. Bagamat hindi kami karapat-dapat na umarap sa inyo, Ama. Dahil sa aming pagkukulang, sa aming mga pagkakasala na nagawa. Ngunit alam namin, aming Diyos, na ikaw ay pilit na abutin ang aming mga kamay, ang aming mga puso, upang kami ay madala sa iyong banal na harapan. At alam po namin na lahat ng mga ginagawa namin ito ng pagsasakripisyo sa aming paglilingkod sa iyo, ay aming ang naranasan, aming answered prayer na kami sa lahat ng nilagay namin sa aming prayer request at lahat ng aming karamdaman, patipot namin na kami ay magaling na.
Ating hahanguin mula sa ayon kay San Juan, Kabanata ay 20, talata ay 11 hanggang 23. John chapter 20, verse 19 to 22. At ito ang nasasaad, kinagabihan ng araw din yon, na unang araw ng Sanlinggo, nagtipon ang mga alagad, ipininig nila ang mga pinto dahil sa takot nila sa mga Hudyo. At dumating si Jesus at tumayo sa kanilang kaligtaan. Sinabi sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Pagkasabi niya nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Kaya nga, nagalak ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Sinabi nga muli ni Jesus sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Kung paano ako sinugo ng Ama, gayon din isinusugo ko kayo. Pagkasabi niya nito, hinihangaan niya sila at sinabi sa kanila, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ang kanino mang mga kasalanan na inyong pinatatawad ay pinatatawad yon sa kanila. Ang kanino mang mga kasalanan na hindi ninyo pinatatawad, ang mga ito'y hindi pinatatawad. Ito ang mabuting balita ng kaligtasan. Palapakan natin ang mabait sa Diyos. Lumalakas dahil kumilos ang banal na Espiritu. Amen? Siya po na po tayong lahat at makinig tayo sa kanyang mga mensahe. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga magagandang sisters. Magandang mong kumare. Ang aking magandang inaanak. At ang mga gwapong instrumentalist. Palapakan natin ng Diyos. At nagagalak po ako dahil binalik po ako ng ating Panginoong Diyos dito po sa inyong banal na lugar. Amen? Maraming salamat dito. At sabihin niya sa inyong katabi, kapatid, handa ka na bang hiningaan ng banal na Espiritu? Medyo namimilipit po yung dila ko. Kasi Bisaya, hinihingaan. Parang breath or yung bubugahan ka ng apoy. Apoy ng banal na Espiritu na ating palaging inaasam tuwing tayo ay nakikinig ng kanyang mga mensahe. Amen? Kaya't mga minamahal kong kapatid, ating pag-uusapan ang tungkol sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos o ating Panginoong Jesucristo sa lupa. Pagkatapos po niya, namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay bumalik at nung bumaba na siya, nakipag-meeting siya sa kanyang mga disipulo. At doon po ay binigyan niya ng instruction. At pagkatapos nun, hiningaan niya ang mga alagad niya upang mamuna sa paglilingkod o paghahayag ng mga mensahe na mula sa kanya. Amen? Ito ay nakapaloob na ang sabi dito sa kasaysayan ng mga Hudyo, ito ay sinasabi natin
breath of life. Amen? Yun naman talaga ang gusto natin o nais natin makamit, ang pagbuga ng apoy. Ayun, bumuga na. Palakpakan natin ng Diyos. Bumuga ng hininga ang ating Panginoon para sa kanyang mga alagad upang sila ay bigyan ng pahintulot na maghayag ng mabuting balita at sila din ay mabigyan ng powers. Hindi po kilikili powers na. Sila ay bibigyan ng powers para sila ay makapagpahayag ng kanyang banal na salita upang tayo ay mapunta sa tuwid na daan. Amen? Hindi po ang dating daan, kundi ang tuwid na daan tungo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sa kasaysayan ng mga Hudyo, ang hininga o breath ay may madaling na kahulugan at importansya. Ang mga Hudyo ay nagtuturo ng pananampalataya na ang hininga ay galing sa Diyos. Amen? At nagdudulot ng buhay sa tao. Kaya po, patuloy pa rin tayong humihinga ng mga hangin na hindi natin alam kung ito ba ay maaamoy natin, makakalimuyak. Mahalimuyak man ito o hindi, ito ay nanggaling sa Diyos upang tayo ay manatiling buhay. Amen? Hindi natin binibili sa hospital. Ito ay free na binigay sa atin ng ating Amang Hari o ating Yahweh El-Shaddai. Para tayo ay magpatuloy na mabuhay at para tayo ay manatiling maglingkod sa Kanya. Amen? Kaya, mga minamahal kong kapatid, sa banal na kasulatan, matatagpuan ang mga halimbawa ng pagbibigay ng hininga ng Diyos para mabuhay ang tao. Ang pagpapahayag ng hininga o breath ay tila pagsasama ng espiritual at pisikal na buhay. Para sa mga Hudyo, ang pagbibigay ng hininga o breath ay pagpapakita ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos sa paglikha at pagbibigay ng buhay. Ang aral at mensahe na taglay nito ay nagpapatibay ng pananampalataya at pagtitiwala ng mga Hudyo sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Sa kanilang buhay, kanilang tinatamasa ang kapangyarihan na inilaan para sa atin. Amen? Katulad na ng nangyari sa akin noong last March 24. If I'm not mistaken, nandito po ako before ng March 24, di ba ba? Dito po ako na-assign. So before that, ay nandito ako sa inyong banal na gawain. And after that, may nangyaring kagimbal-gimbal. Binigay sa atin naman ng Panginoong Diyos ang pangalawang pagsubok o pagsubok na hindi mo akalain. Amen? Dahil ang mga lingkod ng Diyos ay talagang pinipit-pit ng pagsubok. Kaya humanda daw tayo para sa mga pagsubok. Ngunit sa kabila nun, meron biyaya sa kabila ng pagsubok. Amen? Katulad na lang dito sa ating mensahe na ang pagbibigay buhay ng ating Panginoon. Ang inyong lingkod na nasa harap nyo ay siguro masasabi ko, pangalawang buhay ko na. Amen? Bakit? Dahil po sa kabutihan at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, sa Kanya ang papuri na walang hanggan. Ang inyong
ako ay nagdadrive. Nung nagising po ako, nakita ko na lang po ang puno sa harap ko. Then, accidentally, pag ang instinct ng driver, pag nabangga ka, kakabigin mo ang manibela. So, nung hinawi ko po, nag-collide po ang aking sasakyan. As in, baliktad talaga siya. Pag nakita niyo po, mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, ang aking sasakyan, hindi niyo akalain na ako ay buhay pa. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen? Dahil po, ipit po siya, and then, hindi po ako makalabas dahil ipit ang apat na pintuan, at ang sabi ko, nung bago ng pagbangga ko pa po, meron po malaking puti na animoy kamay na humawig sa aking mukha. Amen? Sa kabutihan ng Diyos at sa biyaya niya, ay yung windshield ko po ay basag. At kung tutuusin, kung yung mga oras na yun, hindi ko alam kung ako ay buhay pa. Amen? Siguro nakita niyo yung kotse ko nung pumunta ako dito. Yun po ang kotse na ginamit din namin nung kasal ni Jazz at ni Mark. Kaya nalungkot talaga po ang aking inaanak na si Mark. Pero sabi ko, nung time na yun, nung pagbangga ko po, nung may umawi na puti, ang sabi ko, praise the Lord. Tapos yun, bumaliktad na siya at hindi ko po alam kung buhay pa ako dahil nung hinanap ko po, nung bigla ko manangulan, hinanap ko po ang aking katawan. Ang sabi ko, baka kaluluwa na ako. Nung nakita ko po, ang biglang natanggal ang aking seatbelt at nakita ko po na ako talaga ay buhay. Pero meron na siyang yung mga bubog po, hindi ko alam kung saan pumunta. Basta ang alam ko, may humawi na paring animong kamay na puti sa aking mukha at sa aking katawan. Kung iisipin niyo sa kabutihan at biyaya ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang kapurihan, kung iisipin niyo po, puno na po siguro ng bubog ang aking katawan. Pero glory to God, wala ni isang sugat sa aking mukha, ni isang sugat sa aking katawan, at hindi po ipit ang aking paa. Amen? Totoo, ipit na po siya, kasi gano'n na po siya. So, nung instinct po, kailangan lumabas ako, baka sumabog ang aking kotse kasi mag-leak ang gas. Pero sa kabutihan ng Lord, hindi po nag-leak ang gas. Kaya, nung hindi ako makalabas, dumaan ako sa bintana. Ang sabi ko, dadaan ako, may bumulong sa akin, dumaan ka sa bintana. At doon po, nung lumabas ako, nakatayo po ako. Purihin ang Diyos. Yung nakatayo po ako, nagulat ang mga tao kasi pinalibutan na ako ng mga tao. At sa kabutihan ng Diyos, ako ay nakatayo. Nilagay nila ako sa gilid at umupo po ako. Sabi niya, wala po ba kayong sugat? Tatawag kami ng ambulance. Pero sabi ko, wala po. So, ang nakita ko lang sa aking katawan, bug, puro bugbog, dito puro pasa, at dito sa likod. So, ang ginawa ko, nag-leave ako para magpa-x-ray and everything, CT scan, baka meron na akong fracture. Sa kabutihan at biyaya ng Diyos, wala po kundi isang fracture. Yun ang himala ng ating Amang Yahweh Shaddai kung patuloy tayo maglingkod sa Kanya. Amen? Katulad ng sinabi dito sa banal na aklat, tayo ay binigyan ng hilinga. Ang inyong kapatid na ito ay hindi lang hilinga, kundi buhay ang binigay ng ating dakilang
Sabi niya, hindi ako makapaniwala na ikaw ay pa. Amen? Kaya sabi niya, yung x-ray mo and everything, wala kang ni isang damage. Palakpakan natin at purihin ang ating Ama Yahweh El Shaddai. Sa Kanya ang kapurihan. Kaya kung mananatili tayo maglingkod at mananatili tayo magtitiwala at mananatili tayo mananampalataya sa Kanya, mga minamahal kong kapatid, kahit may sakit ka, ay kayang-kaya kang pagalingin ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya patuloy lang tayo maglingkod sa Kanya at handa nating ibigay sa Kanya lahat. Kung ibinigay niya ang Kanyang buhay sa atin, ay patuloy din tayong magbigay sa Kanya at maglaan ng oras at pagtitiwala at pananampalataya. Amen? Kaya mga minamahal kong kapatid, huwag tayong maghinawa upang tayo ay patuloy na gabayan ng ating Amang Yahweh El Shaddai. Kung tutusin, ito po ay isang milagro. Dahil yung iba hindi makapaniwala. Mabuti na lang po at wala pa akong sakay. Kung may sakay ako, hindi ko po alam. Kung pati sila ay hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanila. Pero sa kabutihan ng Lord, talagang iningatan tayo, ginabayan tayo, dahil ang sabi dito, pagkasama mo ang Diyos sa lahat ng gagawin mo o sa lahat ng oras, you will become victorious. Amen? Alam ko pa natin si Lord. You will become fruitful and you will become successful. Amen? Dahil sa kanyang kabutihan at kapangyarihan, hindi tayo dapat manghinawa, lalo-lalo na pag umattend tayo ng gawain tuwing Miyerkules ng Linggo. Amen? Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan, siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, siya din ang magbibigay sa atin ng mga answered prayer, ng mga problema natin, kung ano mga problema natin sa buhay, at kung ano man ang ating makaramdaman, siya din ang magpapagaling sa atin. Amen, amen. Palakpakan natin si Lord. Ano ang halimbawa sa pagbibigay ng lumina ng Diyos sa banal na kasulatan? May ilan sa mga halimbawa ng pagbibigay ng lumina ng Diyos sa banal na kasulatan ay ang sumusunod. Number 1, sa aklat ng Genesis, sinasabi na binigyan ni Yahweh ng hininga ng buhay at ay si Adan at Eva upang sila ay magkaroon ng buhay. Yun ay binugahan din sila. Ganon. Breathe. Amen? Kaya doon ayon sa Genesis 2 verse 7 at sa number 2 sa aklat ng Ezekiel na bigyan ng hininga ng Diyos ang mga tuyong na to upang mabuhay at maging isang malaking mundo. Amen? Ayon sa Ezekiel 3 verse 7. At number 3 sa Ebanghelyo ni Juan, sinipi ang pagbibigay ni Jesus ng Espiritu Santo sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paghinga sa kanila pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Amen? Ayon sa 1, talatang 22. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa kung paanong ipinakita sa banal na kasulatan ang kapangyarihan at pagbibigay ng hininga ng Diyos para sa buhay at biyaya ng kanyang mga nilalang. Sa konteksto ng San Juan 20 verse 19 to 23, ang ibig sabihin ng acronym na breathe ay ang mga sumusunod. Number
bibigyan ulit ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawang buhay. Amen? Sa pamamagitan ng kanilang paniniwala sa kanyang muling pagkabuhay, sila ay nagkaroon ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos at tagapagligtas. Number 2, the letter R of breathe, reconciliation, pagkakasundo. Sa pamamagitan ng pagpapakita ni Jesus ng kanyang mga sugat, ipinahayag niya ang kapatawaran at pagkakasundo sa kanyang mga alagad. Ang pagpapakita ng mga sugat ay nagpapaliwanag ng pagpapatawad at pagbabalik loob mula sa mga pagkakasala at pagkakamali. Ito ang letter R na reconciliation. Kailangan natin magbigay ng, bigyan natin ng space sa ating puso ng pagpapatawad. Amen? Kung meron man tayong nakasiraan or meron man tayong nakatampuhan sa gawain, mga prayer partners, atin na itong patatawarin. Patawarin natin sila. O tanggapin na lang natin na siguro ganun lang ang kanilang mga ugali. Pero bigyan pa rin natin sila ng, kausapin din natin sila na sila ay atin ang pinatawad. Amen? Dahil minsan lang po ang buhay. Nung nangyari po sa akin yan, mga minamahal kong kapatid, ang buhay talaga ay napakaiksi. Amen? Siguro nung time na yun, kung kinuha na ako ni Lord, siguro, hanggang doon lang siguro ang buhay ko. Amen? Pero ang sabi ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai, kailangan mo pang maglingkod sa akin. Amen? Kaya pinagpatuloy niya ang aking buhay na ngayon, ni sugat, ni fracture, yung iba po, na na-aksidente po yung lugar na yun. Before pala ako, a week before, may na-aksidente doon. At talagang patay. Kasi, yung effect po talaga siya, at tulad ng nangyari sa akin, mas worse doon sa akin, dahil bumaliktad talaga ang aking kotse. Pero, sa biyaya ng ating Amang Yahweh El Shaddai, ako po ay walang ni konting sugat at buhay na buhay. Amen? Palapakan natin ang buhay na Diyos na si Yahweh El Shaddai. At sa letter E ng breathe, empowerment. Number 3, pagagawad ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng paghinga ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipinahayag niya ang pagkakaloob ng banal na Espiritu. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga alagad na ipagpatuloy ang gawain ni Jesus at magpatuloy sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Amen? Pinapatawad niya o binigyan niya ng laya ang lahat ng mga nagkakasala. Binigyan niya ng chances. Binigyan niya ng pagkakataon na ikaw ay dapat ka pang tumalikod sa iyong kasalanan upang ikaw ay pupunta na sa aking paanan. Amen? At number 4 of letter A sa breathe, assurance o katiyakan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng banal na Espiritu, tinanggap ng mga alagad ang katiyakan ng presensya at patnubay ng Diyos. Sila ay tinatanggap ang katiyakan na sila ay mahal at pinagpapala ng Diyos at sila ay may papel sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Amen? Ng kanyang mga mensahe. Ito ang sinasabing assurance o katiyakan. At number 5 sa letter D,
Sila ay naging mga tagasunod na puno ng kagalingan, lakas at kahandaan na itaguyod ang kaharian ng Diyos. At number 6 of letter H is hope sa breathe. B-R-E-A-T at H, hope, pag-asa. Sa pamamagitan ng paghinga ni Jesus sa kanyang mga alagad, sila ay pinagkakalooban ng pag-asa. Sila ay nagkaroon ng pag-asa sa bagong buhay, pagpapatawad, at pangako ng buhay na walang hanggan. Ano ang hamon sa atin ng mensahe ng breathe? Amen? Ito ay sa buo. Ang acronym ng breathe sa konteksto ng San Juan 20, kabanata ay 19 hanggang 23, ay nagpapahayag ng mga konsepto ng paniniwala, pagkakasundo, pagagawad ng kapangyarihan, katiyakan, pagbabago at pag-asa na matatagpuan sa talatang ito. Amen? Ito ang binigay ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay magkaroon ng breathe. Sa taong may Diyos, kaya kung meron tayong hininga, meron na rin tayong Diyos sa ating puso. Amen? Dahil naalala natin ang kanyang kabutihan at kanyang kapangyarihan. Sa taong may Diyos, ang lumalabas sa bibig niya ay puro pag-asa. Amen? Puro pananampalataya. Puro pag-praise the Lord. Dahil hindi ko talaga makalimutan nang ako ay bumangga na ang tanging sinambit ko ay praise the Lord. Kaya biglang lumabas yung kanyang kamay. Alam ko po kamay na yun. Kasi po, nang nararamdaman ko, bakit po wala akong, nang naramdaman ko na ako ay bumangga na, siguro ako ay marami ng sugat. Dahil parang masakit din, pero bugbog lang pala. At tinanong ko po yung officer na nag-inspect po ng aking kotse. Sabi ko, pakitingnan po, sir, kung meron po airbag. Diba usually, pag meron tayong sasakyan, yung airbag ang lumalabas. Pero sabi ng officer, wala akong nakitang airbag. Wala akong nakitang puti na sinasabi kong puti. At bakit wala akong sugat? Nag-question pa sa akin ang officer. Sabi ko, sir, ako po ay iningatan ng aming amang Yahweh El Shaddai. Ganun kabuti ang Diyos, kaya pag tayo namuhay sa kanyang presensya, ay buong-buo niya tayong iingatan hanggang sa ating paglabas ngayon, pag-uwi sa bahay, maging sa bahay man, iingatan tayo ng Lord, iingatan din ang ating pamilya. Hindi lamang tayo. Ang biyaya ng Diyos ay malawak. Amen? Kasi lawak ng kanyang pag-ibig sa atin. Palakpakan natin ang Diyos. Marunong tayo tumayo at ating nanamnamin ang kanyang presensya sa gabing ito. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
sa hinina na ibinugan niyo sa amin upang magkaroon kami ng buhay. Buhay ni galak. Buhay na kaaya-aya. Bagamat maraming pagsubok, Mabigatin namin, Ama, na Ikaw ay nandyan sa panahon ng kaligtasan, sa panahon ng mga sakuna na aksidente. Napakabuti mo, Diyos. Tunay na nadakila ang iyong pag-ibig. Tunay na palagi mo kaming ginagabayan sa panahon ng lumuklok na kami, sa panahon ng pagsubok sa aming buhay. Hindi mo kami iniwanan. Tapos kami ay nanakap ng iyong ginagawa at inyong hiningaan. Magpapasalamat kami sa buhay namin ngayon. Naway patuloy na kaming gamitin, aming Diyos. Patuloy niyo kami maging instrumento upang ang mga hindi pa nakakilala sa ay makakakilala na. Dahil nais din namin ipadama sa kanila kung gaano kayo masarap magmahal. Ikaw ang Diyos na buhay, na palagi namin inaasam, na palagi namin tinatawag, na palagi namin hinihigit ang iyong presensya. Papasalamat kami ang Yawa ng buhay na patuloy niyo kami bibigyan ng kaligtasan. Patuloy niyo kami nilalagay sa iyong mga kamay upang kami ay makapagpatuloy na maglilingkod sa iyo at mabubuo ang iyong mga anak na patuloy na umaasa sa iyo. Alam po namin na walang El Shaddai na andyan ka palagi. Palagi mo kami binibigyan ng solusyon sa lahat ng mga problema namin. Alam po namin at alam po, Yawa El Shaddai, na ikaw po ang nagligtas ng buhay ko. Noong oras na yun, hindi ko makakalimutan yun. At pinapangako maglilingkod pa rin sa iyo sa kabila ng mga nangyari. Dahil ang pag-ibig mo, Panginoong Yawa El Shaddai, ay siyang tunay at dakila. Napakalawak ng iyong hamag at awa. Napakalawak ng iyong pagmamahal. Nagpapasalamat kami. Patuloy nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na aming natanggap. Sa mga narinig naming mensahe at pagpapala na nanggagaling sa inyo. Nawa lahat ng aming mga pangangailangan, katulad ng mga financial, ang kabuhayan namin, source of income namin sa aming trabaho, pagpapala sa lahat ng mga may karamdaman, nawa alam po namin at batid namin na inyong pinagaling ang physical na karamdaman namin, mental, emotional, at spiritual. Pagpapalain
simbahan na ito. I-bless niyo po siya, Ama. Lahat po ng mga kanyang mga members at pagpalain niyo rin po ang aming mga anak na naiwan sa bahay, mga mahal sa buhay namin. Abutin niyo rin po na iyong mapagpalang kamay, na iyong grasya at habag. Ganon din ang aming mga magulang, kasambahay, at lalong-lalo na nasa abroad, aming Diyos. Abutin niyo rin po ang inyong mga pagpapala, na inyong mga habag, na inyong kamay na napakahaba. Yakapin niyo po sila, Ama. Wala po kami sa kanilang tabi. Pero andyan ka po, na palagi pong gumagabay sa kanila. Bigyan niyo po ng kalakasan, katatagan, at patuloy na mananampalataya sa iyo. Ganun din po ang mga mahal kong kapatid na ito na nandito ngayon, i-bless niyo po sila. Pati na rin ang kanilang mga pamilya at mga umaasa sa kanila. Bigyan niyo po sila ng kababaang loob at mapagmahal ng puso upang magamit nila sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa naakay. Naway pagpalain niyo po ang gawain na ito at batid po namin na lalago pa ito 100% na tagumpay namin aakapin kayo sa iyong mga paanan. Kung paano niyo kami iniingatan papunta sa banal na gawain nito, aming Ama, ay ganoon din ang pag-iingat niyo sa aming pag-uwi. Tinataas din po namin lahat ng prayer requests, ang handbags, wallets, documents, passport, mga pictures, mga langis, tubig na aming dala-dala ngayon, lahat ng aming mga dala-dalaman sa aming kamay, ay bless niyo po. Inaangkan na namin na 100% na answered prayer kami kung ano mga nakasulat sa aming mga prayer requests. Batid po namin na yun ang tinubon. Ang kagalingan ay amin nang inaangkin, Yahweh El Shaddai. Ang Yahweh El Shaddai, tinataas din po namin ang aming punong lingkod. Naway patuloy niyo po siyang pagalingin. Naway maging matuwid na po ang kanyang pananalita at i-bless niyo rin po ang kanyang pamilya. Amin pong tinataas ito sa iyong makapangyarihang pangalan, ang Panginoong Jesucristo na buhay at aming Inang Mariang Beren. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless you all and count your blessings. Salamat po. Salamat Amang Yahweh El Shaddai.
Panginoon, pangunahan sa aming buhay, sapagkat kung laging kaulawan mo siya nangyari sa amin, patuloy ko na mas nakabubuti sa amin, Panginoon. Pero din sa aming Panginoon, pagpalayan Panginoon, dahil bawat isa sa amin, Panginoon, ang mga ito, ang mga kwet, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ngayon, dalangin din namin, Panginoon, patuloy mo, ipuwin ang lahat ng mga kapit namin mula sa mga wasik. Nawawakasama namin sila uli sa susunod na gawain ng Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Lord, dahil itong aming sa aming dalawang sa napasak na aming Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit para sa galing ng ngalan mo, sa aming kaharian mo. Sundin ang iyong pupunin sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at dalihan mo kami sa lahat ng masama. Nabagin mong Maria, naputulungan ng grasya, Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak ni si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mga maaayar. Sabay-sabay po natin luwalhatin sa Santa Cruz. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapalang sa unang namin, kayo sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng